Chapter 15. Nagtaka si Arlisa dahil hindi yun ang daan papunta sa kanila. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Sandali, mali yata ang dinadaanan mo? Mali ba? May dadaanan lang tayo. Kalmado nitong tugon. Anong dadaanan? Edit mo muna ako bago yung ibang transaksyon mo. Yeah, sure. Nakangiti naman nito at bahagyang lumingon sa kanya. Kumunot ang noon ni Arlisa nang umiti ang lalaki sa kanya. Saka pa lang niya natanto na mukhang mayaman ng lalaki at hindi ito mukhang tsaper. May itsura rin ito. Sino ka? Anong kailangan mo? Galit niyang tanong. Bahagyang huminto si Fred sa tabi ng kalsada bago ito sumagot sa kanya. Ikaw ang kailangan ko? Sabay spray niya ng pampatulog sa mukha ni Arlisa. Ano? Bago pa manawala ng malay si Arlisa ay nakita pa niya ang nakakalokong ngiti ng lalaki. Unang kinuha ni Fred ay ang phone nito at kanya tong ini-off. Hanggang sa muli niyang pinandar ang kanyang sasakyan at nagpunta sa kanilang rest house. Kung saan hinandanin niya ang mapaglalagyan kay Arlisa. Ang rest house na yon ay matagal lang hindi napupuntahan ng kanyang mga magulang. Kaya doon niya naisipan na dalhin ito. Ang kanilang rest house ay nasa Isabela. Kaya mahirap makatakas si Arlisa na ang buong akala niya ay si Alaysa. Nandahadahang nagkamali si Arlisa ay muli niya tong inasipriya ng muka at nawala na naman to ng malay. Matulog ka muna dahil malayo pa tayo. Sabi niya na tanging siya lang ang nakarinig. Halos umabot ng 10 oras ang biyahe ni Fred bago to nakarating ng Isabela. Nakailang beses rin siya sa pag-spray ng pampatulog kay Arlisa. Binuhat niya to at pinasok sa underground. Doon niya ito nilagay para handa siya kung sakaling pupunta ang kanyang mga magulang. Welcome to our palasyo, my dear Alaysa. Dito, ikaw ang aking prinsesa at ako ang iyong prinsipe. Araw-araw at gabi-gabi tayo na magpapakasaya. Dito walang dumidistorbo sa atin. Dahan-dahan niyang hinubad ng kanyang pantalon at damit habang si Arlisa ay nakahiga sa kama na maraming petals ng mga rosas. Nanatili pa rin tong walang malay. Nang matapos sa bari ni Fred ang lahat niyang saplot, damit naman ng kanyang hinubad. Hanggang sa tuloy ang matanggal ng lahat. Umuungol naman si Arlisa at dahan-dahang nagmulat sa kanyang mga mata. Sisigaw sana siya, ngunit maagap na tinakpan ni Fred ang kanyang bibig. Pilit nagpumiglas at nanlaban siya ngunit bigla siyang sinuntok sa kanyang sikmura at dahan-dahang nanlambot ang kanyang buong katawan. Kahit anong gawin mo, Alaysa, wala ka nang magagawa. Akin ka na habang buhay. Napadaing si Arlisa. At bahal tinulak niya ang katawan ng lalaki. Ngunit wala siyang lakas, kaya hindi sapat ang kanyang pagtulak sa lalaki. No! Malambot niyang boses at umiikot pa ang kanyang paningin. Wahag! Hanggang naririnig ni Fred ang kanyang bilibig kasi mas lalo siyang ginaganahan sa paghalik sa dibdib ni Arlisa. No! Tama na! Ungol ni Arlisa na tila nasasaktan sa ginagawa ng lalaki at sinabayan ito ng pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit tila walang naririnig si Fred at pinagpatuloy ang ginagawa nito. And after a while, Fred climbed on top of Arlisa's body. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa at si Arlisa na may patuloy rin sa pag-iyak. I love you so much, Alaysa. Hindi ako papayag na makuha ka nila sa akin. Papatayin ko kung sino man ang magtangkang kumuha sa'yo. Akin ka lang. Akin ka lang. Habang nagsasalita siya ay patuloy naman ang pag-angkin nito kay Arlisa. Hanggang sa nakaraos siya at pabagsak na humiga sa tabi nito. Akamang tatayo siya subalit maagap itong hinila ni Fred. Saan ko pupunta? Dito ka lang at hindi ka aalis sa tabi ko. Nandahan-dahang bumalik ang lakas na Arlisa nagsalita siya. Hindi ako si Alaysa, sino ka ba? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Luhaan niyang tanong rito. Niloloko mo ba ako? Nakilala mo lang ang TJ na yon? Nagka-amnesia ka na? Ako si Arlisa, kakambal niya ako. Hindi mo ako maluloko. At magmuntang ka na tumakas dahil hindi mo ako matatakasan. Ano yung ginagawa mo? Bitawan mo ako! Daing ni Arlisa at namimilipit na naman to na bigla siyang sinikmuraan ng lalaki. Muli na namang nanlambot ang kanyang katawan at wala siya nagawa nang pinusasan ng kanyang dalawang kamay at nakakabit na sa katena. Matulog muna tayo, my loves, at maya-maya ulit
Hindi tayo titigil hanggat hindi ka mabubuntis. Kahit malabo ang paningin ni Arlisa ay malinaw para sa kanyang isip na tila may sayad ang lalaki. Kinimutan ni Fred ng buong katawan ni Arlisa at tumabi siya sa gilid nito. At muling nagdahan-dahan sa paglakbay ang isang kamay ni Fred mula sa kanyang maumbok na dibdib pababa sa kanyang puson. Napadaing si Arlisa. Hindi niya ito inaalis hanggang sa nakatulog na ito. Hindi naman gumagalaw si Arlisa dahil nakaramdaman siya ng konting hapde sa kanyang puwerta. Rindel, sana may ligtas mo ko. Bulong ng kanyang isip sabay patak ng kanyang mga luha dahil sa pagod at nakatulog rin siya. Nang magising siya ay nasa ibabaw na naman ng lalaki na halos abot tenga ang ngisi nito at nalilisik ang mga mata. Let's play again, my loves. Sobrang lambing ng boses ito at kinabahan na naman si Arlisa. Hayop ka, pakawalan mo ako! Hindi nagsalita si Fred at binuhat niya ang bewang ni Arlisa at pinatong niya to sa kanyang tuhod. Tama na, maawa ka! Humahagulhol siya at walang magagawa dahil nakaposa siya. Dahil malakas ang kanyang hugulhol ay dinampot ni Fred ang kanyang brief at pinasok niya to sa bibig ni Arlisa. Walang tigil sa pagbaha ang kanyang mga luha. Nagpahinga lang ito saglit at maya-maya lang ito mayo na to. Kinumutan niya si Arlisa at umakyat siya sa itaas upang magluto. Nang matapos, muli siyang bumalik sa underground. Kumain ka muna, my loves, ako man nagluto nito. Sinusubuan niya si Arlisa kung iniiwasan niya ang kutsara. Ayaw mo? Galit na tanong ni Fred at pumorma tong susuntokin na naman ang kanyang sikmura. Napilit nang kumain si Arlisa dahil natatakot siyang tutuhanin ng lalaki ang pagsuntok sa kanya. Samantala, magdamag na hindi nakatulog si Rindel sa kahihintay sa kanyang asawa. Ang buong akala niya galit ito sa kanya. Tumawag siya sa bahay ni TJ ngunit wala ron ang asawa niya. Mahal, sana hindi na maulit ang ginawa mo nun. Piping sabi niya. Hindi siya pumasok sa araw na yon at hinihintay niya ang asawa. Naghanda pa to ng mga pagkain at meron pa siyang binili na isang punpo ng mga bulaklak. Ngunit gumagabi na lang at hindi pa bumabalik ang kanyang asawa. Mahal, asan ka na ba? Balik sa kinaroroonan ni Arlisa ay tinanggal ni Fred ang isang posas at nilipat niya sa kabilang kamay. Saan mo ko dadalhin? Kinakabahan tanong ni Arlisa dahil may hawak itong baril. Don't be scared, maligo lang tayong dalawa, masarap kapag fresh na fresh. Nang makapasok sila sa loob ng banyo, agad pinosas ni Fred ang kamay ni Arlisa sa hawakan ng shower. Wait, anya at kinuha ang phone at nagpa-sound ng careless whisper. Yeah, please stay my loves, he said at nakawak ang kanyang dalawang kamay sa dibdib ni Arlisa. Pakawalan mo na nga ako, pangako hindi ako magsusumbong. No, itong bago nating tahanan. Dito na tayo titira at dito tayo bubuo ng isang masayang pamilya. Nang matapos silang maligo ay tinanggalan siya ng posas at muling ibinalik sa kama. Please, ibalik mo na ako sa aking pamilya. Sinabi ko na sa'yo na ako na ang iyong pamilya. Bakit ba tigas ang ulo mo? Singhal nito. Tumahimik si Arlisa dahil bigla siyang natakot nang itutok sa kanya ang baril. Oh gosh, I'm so sorry my loves. Hindi ko intensyon na bulyawan ka. Kalmado nitong sabit hinaplos niya ang pisngin ni Arlisa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako si Alyssa at hindi kita kilala? Shh! Huwag kang sumigaw, baka may makarinig sa'yo. Ako si Fred, kaklase mo sa college, remember? Tapos palagi kitang binibigyan ng mga flowers at lagi mong sinasabi sa akin. Tatanggapin ko to dahil ayaw ko mapahiya sa ating mga kaklase. But I know you love me. Pero masyado ka lang pakipot. Kahit sa hospital magkasama tayo palagi. Pero lagi mo rin sinasabi sa akin, ibaling mo sa ibang pagmamahal mo dahil wala kang aasahan sa akin. Pero hindi pa rin ako tumitigil at naghihintay pa rin ako. Hanggang sa naaksidente ka at nung nakita tayo sa restaurant, may kasama kang ibang lalaki. At sinabi niya na asawa mo siya. Nagalit ako. Galit na galit. Gusto kitang kalimutan. Pero hindi ka mawala-wala sa isip ko. Kaya nalulung ako sa droga hanggang ipinasok ako ni Daddy sa rehabilitation center. 1 taon ako doon pero alam mo ba? Napakabait ako doon para makasama ka lang. At ngayon ay nagtagumpay ako. Nagtagumpay ako my loves. O di ba ang galing ko? At biglang humalakak si Fred.
Sa isip niya Elisa ay obsessed ang lalaki sa kanyang kapatid. Pero bakit hindi siya nagustuhan ni Eliza? Mayaman naman ang lalaki at gwapo. Bulong ng isip niya. My loves, we celebrate dahil sa wakas magkakasama na tayo. Wait, kukuha lang ako ng alak sa itaas. At nilagyan niya ng tela ang bibig ni Elisa. Bakit sa itaas si Fred at tanging tuwalya lang ang nakapulupot sa kanyang katawan? Sinubukan naman ni Elisa na hilayin ang kanyang kamay ngunit nahihirapan siya. Muling pumatak ang kanyang mga luha at ang laman ng kanyang isip ay sana masakluluhan siya. My loves, which do you like? He asked and it smiled at inalis niya ang tela na nasa kanyang bibig. Hindi ako umiinom. I know, pero pagbigyan mo na ako this time, minsan lang naman to. Okay, my loves? Hindi sumagot si Elisa at titig na titig lang siya dito. Nang uminom si Fred at nang matapos ay muli niyang sinalina ng baso at sapilitan siyang pinainom. Nakailang tagay rin siya at nakaramdam na ng paghihilo sa Elisa sapagkat masyadong matapang ang alak na pinainom sa kanya. My loves, my body is warm. Can I have you? Paglalabing niyang sabi. Fred, tama na, maawa ka na sa akin. Nagsimula na namang umiyak sa Elisa. He smirked. Maawa? Di ka nga naawa sa akin eh. How many years have I waited for you? Pero hindi ka naawa. Let's start the game. Hinubad ni Fred ang tuwalyang nakapulupot sa kanyang katawan at nagtungo sa paan ng bahagi ng kama. Sabay hiwala niya sa magkadikit na hita. Napasigaw si Elisa nang buhusan ng konting alak ang kanyang gitna. Dali-dali namang kinuha ni Fred ang tela at pinasok sa kanyang bibig. Tuwang-tuwa to nang makita niyang nasasaktan sa Elisa. At muli niya itong binuhusan ng kaunti. Napaungol ito at nanginginig ang boses nito. Di niya maintindihan ng nararamdaman. Habdit na may kasamang kakaibang sensasyon. Fred continued. Panay naman ng ungol ni Elisa at pakiramdam niya mapapaihi siya na wala sa oras. Hanggang sa muli siyang inangkin ni Fred. Samantala, sa California, Disneyland ang una nilang pinuntahan gamit ang sasakyan ng kanyang tito at kasama rin nila to sa pamamasyal. Ha, naganda naman dito. Nakangiti si Eliza habang magkahawak ang kanilang kamay. Pero mas maganda ka kaya sa titohan. Pambobola niya at natawa naman ng dalawang matanda. Asus ng bola pa. Let's go inside. Yaya ng kanyang tito. Marites, palagi ka namang nakapunta dito? Tanong ni Aling Ednalyn. Isang beses lang ako nakapunta dito, bata pa lang si TJ. Hindi ako makapaniwala na makakapunta ako dito. Maluha-luha niyang turan. I-enjoy natin ang bawat araw habang nandito tayo. Doña Marites said, Daddy, gusto ko sumakay dyan. At itinuro nito ang Ferris wheel. Sure. Sumakay sila mag-asawa kasama ang dalawang anak at si Carla. Sa kabila naman ni ang dalawang matanda at ang kanyang tito. Kasama ang asawa nito. Dahil may oras pa kaya pumunta muna sila sa garden walk at dito na sila kumain ng kanilang dinner. Doon na rin sila nagpapalipas ng gabi. At sa loob ng isang linggo ay marami silang napuntahan. Ito talagang pinaka-memorable moment sa tanong buhay ko, Han. Thank you so much. Umalik siya sa labi at sabay yakap. You're welcome, honey. Next week, sa ibang lugar naman tayo pupunta. Samantala ay sobra-sobra na ang pag-aalala ni Rendel sa kanyang asawa at naisipan na niyang mag-report sa mga pulis dahil iba na ang kanyang kutob. Nagdadalawang isip pa rin siyang ipaalam sa kanyang biyanan at kay TJ ang nangyari sapagkat ayaw niyang mag-alala ang mga ito at madistorbo ang kanilang bakasyon. Kaya nagpasya siya na ilihim muna at siya muna ang maghanap dito. Subalit kung hindi pa rin niya mahanap sa loob ng isang linggo ipapaalam na niya. Anong pangalan ng asawa mo, sir? Tanong ng pulis. Elisa Cristobal. Meron ka bang picture dyan? Yes, sir. Inabot niya ang picture. Hindi ba si Mrs. Eliza Cliff to? At dali-dali niyang binuklat ang newspaper. Si Eliza ay kakambal ng aking asawa. Ito silang dalawa. Inabot niya ang picture nilang apat. Oo nga no. Gulat itong tugan at napangiti. Dahil sa kanyang nakita. Magkaiba ang buhok at mata nila, sir. Tinitigan naman ng pulis ang dalawang mukha. Curly ang buhok ng iyong asawa at si Mrs. Cliff naman ay straight ang buhok at brown eyes. Tama, sir. Okay, now I know.
At tumangot-tango ang pulis. Kailan pala nawala ang asawa mo, Mr. Cristobal? 1 linggo na, sir. Last year meron, sir, pero nakakulong na. Saan ba huling nagpunta ang iyong asawa bago siya nawala? Sa kumpanya, sir. Meron bang CCTV sa labas ng kumpanya? Yes, meron. Okay, pupuntahan natin ngayon. By the way, nasan pala mag-asawang Cliff? Nasa bakasyon, sir, kasama ang aking binan at anak. Kaya napunta ang aking asawa sa kumpanya dahil temporary siyang pumalit sa pesto ni Ma'am Arlisa. I see. Natapos ang kanyang pagbablatter at sinamahan siya ni SP Otto Senior Police Officer 2 Tugasin. Ito ang pinapahawak sa kaso. Dumating sila sa kumpanya at agad dumiretso sa security department. Kailangan magpaalam muna tayo sa president, sabi ng head guard. Sir, nasa bakasyon sila at ayaw ko maistorbo ang kanilang bakasyon. Mr. Cristobal, hindi ba ako pwedeng magdesisyon dahil ako ang na-terminate? Sige, tawagan ko na lang. Honey, si Rendel tumatawag. Sabit naman ni Alyssa sa asawa dahil nasa loob to ng banyo. Sagutin mo. Okay. Hello, Rendel. Alyssa, si TJ nasaan? Nasa banyo. Wait, ako tatawag sa'yo, Rendel. Dahil alam niya na mahal ang long distance call. Okay. Nang mag-ring ang kanyang phone, agad niya tong sinagot. Rendel, may problema ba dyan? Oo. Si Arlisa, 1 linggo na siyang nawala. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Gulat nitong reaksyon. Akala ko kasi kung ano lang at nagtampo lang. Wait. Honey. Taranta niyang tawag sa asawa at pari ang katok niya sa pinto. Bakit, Han? Napalabas to mula sa banyo na marami pang sabon ng ulo. Si Rendel ang tumawag. 1 linggo na raw nawawala si Arlisa. What? At dali-daling kinuha ni TJ ang kanyang phone at agad namang sinabi ni Rendel ang lahat-lahat. Ibigay mo sa head guard. Gusto ko siyang makausap. Okay, dude. Kinausap ni TJ ang head guard at agad naman tong kumilos. Eto. Tinuro ni Rendel ang kanyang asawa sa palabas na entrance. Nakita nilang parehong itim na sasakyan at ang plate number nito. Dali-daling sinulat ng pulis sa kanyang maliit na notebook. Mr. Cristobal, familiar po ba ang sasakyan? Hindi, sir. Accidentally na lumampas ang video. Mr. Cristobal, tingnan niyo to. Itinuro niya sa pulis. Guard, gusto mo nga to? Okay, sir. Agad pinictura ni SP ito Tagasin ang mukha ng lalaki nang matapos ay umalis at nagpunta sa mga Toyota company at nagtanong-tanong kung sino nagmamayari ng sasakyan. Mr. Cristobal, bukas na natin ipagpatuloy ang ating ginagawa. Sabi ng pulis dahil 5:00 na ng hapon. Okay, SPO2. Saan po tayo magkikita bukas? Pumunta ka na lang sa headquarters at hihintayin kita doon 7:00 nandun ako. Okay, sir. Thank you. You're welcome. Samantala, kinabahan na naman si Arlisa dahil magagabi na. Alam niya na may gagawin na naman sa kanya si Fred. Nakaramdam na siya ng sobrang pagod sapagkat ginagamit siya nito ng 4 o 5 beses sa isang araw. Pakiramdam niya para siyang kanin na kinakain kapag gutom na siya. 1 linggo na siyang walang damit na palaging kumot lang ang nasa kanyang katawan. Swerte na siya sa araw na yun dahil matagal bumaba si Fred. My loves, galing ako sa syudad. Binilan kita ng mga prutas at masasarap na pagkain. At saka ito, sabay pakita niya sa kulay pula na 90s at sobrang nipis ito na may kasama pang tibak. Tulad ng ginagawa ni Fred araw-araw, ipinaliliguan na naman siya at pinasuot ang bago niyang biling 90s. Fred, parang awa mo na. Huwag mo na akong itali. Pagod na ako. No. Kung hindi kita itatali, alam kong tatakasan mo lang ako. Hindi ako tatakas pa nga ako. Are you sure? Oo. Nakangiti niyang tugon. Okay, my loves. Tinanggalan niya na po sa Arlisa at pinaupo sa gilid ng kama. Kumain ka na, my loves? At sinusubuan siya nito. Sandali lang, sabi ni Fred at inilapag niya ang baril sa kama. Tumayo siya saglit dahil kukunin sana niya ang phone na nasa bulsa ng kanyang jacket. Fred! Asik na Arlisa. Huminto naman siya at lihim nang umiti at dahan-dahan siyang lumingon kay Arlisa. Huwag kang lumapit. Ipuputok ko to sa'yo. Pananakot niya at nanginginig ang kanyang kamay. Oh, kaya mo ba, my loves?
at dahan-dahan siyang lumapit kay Elisa. Hindi ako nagbibiro, huwag kang lumapit sabi eh. Bang! Boses ni Fred habang tuloy ang kanyang hakbang at nakangisi ito. Kinalabit ni Elisa ang gatilyo ng baril ngunit wala pala tong bala. Halos 5 kalabit ang kanyang ginawa bago nakalapit si Fred sa kanya. 2 sampalagad ang tugon sa kanya ni Fred at dahil sa lakas ay dumugo ang kanyang bibig. Nasasaktan ako, Fred! Pagsigaw ni Elisa dahil hinila nito ang kanyang buhok at dinala patungo sa kama. Ibinalik niya ang posa sa kanyang mga kamay. Hismark, eto ba ang hinahanap mo? Sabay pakita niya sa bala na tinukot pa nito mula sa bulsa ng kanyang jacket. Akala mo maiisan mo ko? Wise to. Itinuro niya ang kanyang utak. Sa susunod na magsisinungaling ka sa akin, paputukin ko na to sa sentido mo. Napaiyak si Elisa at sobrang dismayado sa sarili. Lumapit si Fred sa kanya at walang boses na hinawakan ng kanyang mukha. Bigla nitong dinilaan ng dugo na nasa gilid ng kanyang labi. I'm sorry my loves. Nasaktan tuloy kita. Ikaw kasi eh.